Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar. Shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3161 hanggang 3165. Ito, ganito kasi. Hindi ako nagkakamali, hindi ba Wang Li? Hallucination, ito ay dapat na guni-guni. Paano si Wang Li nakatayo sa tabi ng Aaron na parang isang utusan? Pagkatapos ng lahat, si Wang Li ang pinuno ng isa sa 3 pangunahing pamilya ng negosyo sa Yanjing. Paano siya tatabi sa Aaron sa ganoong poster? Napakaraming tao sa mga nakatayo ang nagsimulang kuskusin ang kanilang mga mata upang makakita ng mas malinaw. Ngunit kahit gaano pa sila kuskusin, ang katotohanan ay ang katotohanan at hindi magbabago dahil kinukusot nila ang kanilang mga mata. Lalong nabigla sina Yang Bin at Yang Wanlin nang makita nila ang eksenang ito. Bagamat may balita na may nangyari sa pagitan ng Aaron at ng pamilya Wang, hindi alam ng labas ng mundo kung ano ang eksaktong nangyari. Ngayon, mukhang nagsumite na ang pamilya Wang sa Aaron. Sa wakas ay alam ni Yang Bin kung gaano kalaki ang kanyang nagawang pagkakamali. Hindi niya dapat pagdudahan ang Aaron, pati na ang makinig sa mga hanggal na salita ni Yuan Hai. Lao Zu, baliw ba si Wang Li? Hindi makapaniwalang sabi ni Yang Wanlin. Umiling si Yang Bin, isang mapait na ngiti, ay nagsabi, hindi siya baliw, ngunit gumawa ng isang napakatalino na desisyon. Natatakot ako na ngayon ang pamilya Wang ay naging isang subordinate ng Aaron. Hindi napigilan ni Yang Wanlin ang paglunok. Masyadong kalokohan ang salitang subordinate. Bakit mo gustong gawin ito? Bago hamupa ang pagkabigla ni Yang Wanlin, sinabi ni Yang Bin, marahil, hindi sapat ang mga nasasakupan para ilarawan ang katayuan ni Wang Li. Mas malamang na maging mga puppet sila. Huminga ng malamig si Yang Wanlin at nakaramdam ng manhid. Naging ganito ang pamilya Wang. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ang pamilyang Yang para maging katumbas ng Aaron? Simula sa Wuji Summit, maikling buwan na lang, at nanginginig na ang Yanjing. Napabuntong hininga si Yang Wanlin. Ang 4 na salitang ito ay napakatumpak na kahit si Yang Bin ay hindi maaaring hindi sumang-ayon sa kanila. Natatakot ako na ang sitwasyon ng pamilya Wang ay hindi optimistiko. Nangangahulugan din ito na ang 3 pamilya sa Yanjing ay talagang patay sa pangalan. Sa isang sulok ng madla, si Han Tianyang ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Gaya ng ibang tao, gulat na gulat siya, pero mabilis niya itong tinanggap. Kung tutuusin, apo siya, bagay na bagay sa kanya. Yan Jun, naisip mo na ba na ang mga taong tulad ni Wang Li ay yuyuko sa iba balang araw? At sa publikong ito, malinaw na sinasabi nito sa mundo na siya, si Wang Li, ay nasa ilalim na ng utos ng Aaron. Sabi ni Han Tianyang kasama ang isang ngiti. Yan Jun buong mukha ay smile, sinabi, talagang hindi naisip, pagkatapos ng lahat, ito lumang bagay, ay din ng isang malupit na papel Oo, si Wang Li ay bata pa at masigla, ngunit ito ay masama rin. Napabuntong hininga si Han Tianyang na hindi alam ni Aaron kung ano ang ibig niyang sabihin para sumuko ang gayong tao. Mukhang ang mga nagawa ng Aaron ay malayo sa kasing simple ng iniisip natin. Sabi ni Yan Jun, siya ay dapat na isang tao na namamahala sa mga oras. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang Han ay magkakaroon ng ganoong tao. Mukhang proud si Han Tianyang. Si Han Sanchen mismo ay hindi inaasahan na gagawin ni Wang Li ang ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng mga tagalabas, si Wang Li ay mas mataas. Sa pamamagitan nito,
Tuluyan niyang isinuko ang kanyang katayuan at dignidad sa mata ng mga tagalabas. Masyado bang high profile para sa iyo na gawin ito? Sabi ng Aaron. Iyon ang dapat kong gawin. Ibinaba ni Wang Li ang kanyang ulo at sinabi. Wala ka bang pakialam kung ano man ang iniisip nila? Tanong ni Aaron. Pananaw ng ibang tao. May katuturan ba para kay Wang Li? Matapos makita ang mga pamamaraan ng Aaron, malinaw na naunawaan ni Wang Li na ang buhay at kamatayan ng pamilyang Wang ay ideya lamang ng Aaron, maging ang tatlong pamilya. Sa harap ng ganitong uri ng kapangyarihan, matagal nang walang pakialam si Wang Li sa kanyang posisyon, at naiintindihan din niya ang isang bagay, sa pamamagitan lamang ng tapat na serbisyo sa Aaron, ang pamilya Wang ay makakakuha ng mas mahusay na pag-unlad, at kahit na gawin itong posible, para makakita siya ng ibang mundo. Dahil ang kapangyarihan ng Aaron, sa paningin ni Wang Li, ay hindi ang maaaring magkaroon ng ordinaryong mundo. Paano maiintindihan ng mga Hangul na iyon ang ginagawa ko, at bakit ko dapat pakialam kung ano ang iniisip nila? Sabi ni Wang Li. Aaron smiles. Hindi puro ideya ng matanda. Baka may iba pa siyang ideya. Gayunpaman, ang kanyang paggawa nito ay mabuti para sa Aaron, kaya't ang Aaron ay masyadong tamad na alalahanin ang kanyang isip. Bago ang final, bilang organizer, maraming responsableng tao sa entablado ang nagsabi ng maraming kalokohan. Para sa mga hindi makapaghintay na makita ang laro, ang pagkaantala ng oras ay nagdulot ng maraming pang-aabuso. Nagkagulo na ang mga nanonood sa mga stand. Hindi makontrol ng mga organizer ang form. Kailangan lang nilang ayusin ang laban sa lalong madaling panahon. Nang tumayo ang Aaron sa Challenge Arena, walang alinlangan na isa pang alon ng suporta. Gayunpaman, hindi hinayaan ng mga taong ito na magsaya si Aaron, ngunit ipinahayag nila ang kanilang pagmamahal para sa Aaron. Kung tutusin, may malinaw silang ideya sa resulta ng kompetisyon. Kailangan pa bang sabihin ng Aaron? Bilang kalaban ni Aaron, nakatayo lang siya sa harap ng Aaron at nagpakita ng matinding kaba. Isa rin siya sa pinakasikat na kandidato para manalo sa Wuji Summit. Masasabing kapareho niya ang lakas ni Yan Bingfeng, at minsan ay itinuring niya si Yan Bingfeng bilang pinakamalaking katunggali. Ngunit sino ang mag-aakala na si Yan Bingfeng ay tinanggal ng Aaron sa paunang yugto? Alam niyang wala siyang pagkakataong manalo sa harap ng Aaron. Kaya lang niyang subukan ang lahat para masigurong hindi siya masasaktan. Kung hindi, kung mapupunta siya kay Yan Bingfeng, matatapos na ang kanyang buhay, huwag kang masyadong kabahan. At least ikaw ang nakarating sa huling Aaron na sabi ng nakangiti. Kung magpalit ng lugar, magpalit ng oras, hindi alam ang lakas ng Aaron, isang bata ang nagsabi nito sa kanya, tiyak na hahamakin niya. Ngunit sa oras na ito, hindi nang ahas si Aaron na maliitin ang kanyang sinabi na, hindi. Masyadong malakas ang iyong lakas. Ngayon ang bawat paaralan ng martial arts ay tumatagal sa iyo bilang isang benchmark. Ngayon ikaw ang aking kalaban. Paano ako hindi kabahan? Nagsimulang pawisan ang noo ng lalaki. Kung hindi dahil sa pagtanggi ng organizer, hindi siya tatayo sa harap ng Aaron, kung ganoon, bigyan natin sila ng libreng performance at hayaan silang manood ng magandang laro. Sabi ng Aaron. Huminga ng malalim ang lalaki at sinabing, basta hindi mo ako hahayaang masaktan, kaya kung makipagtulungan sa kahit ano. Ito ay isang kompetisyon, at ito rin ay isang labanan sa kampyonato. Kung masasabi niya ang mga ganoong salita, makikita natin kung gaano siya kitikot sa Aaron. Ang laban ay simula pa lamang. Ang Aaron at ang kanyang kalaban ay nagsagawa rin ng isang napakagandang laban para sa madla ayon sa kasunduan. Pabalik-balik silang naglaro, gayunpaman, hanggat sila ay matalinong mga tao, makikita nila na ang Aaron ay hindi nagpakita ng kanyang tunay na lakas, ngunit sadyang naantala ang pag-usad ng laban sa kabilang panig. Ginamit ni Beijing ang kanyang lakas laban kay Chong Yangko. Ngayon ang kanyang kalaban ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanyang harapan. Bakit hindi na lang tinapos ng lalaking ito ang laro? Marahil ay nais na gawing mas kapana-panabik ang huling hitsura, ngunit ang ganitong uri ng paghaharap sa agwat ng lakas, kahit na may paghinto, ito ay talagang hindi magandang laro. Ano ang silbi ng mahusay na paglalaro sa isang laro na walang suspense? Ang lahat ng mga taong naroroon ay hindi inaasahan ang anumang pagbabalik sa larong ito, dahil natukoy na nila na ang Aaron ang kampyon sa kanilang puso, at ang ganitong uri ng pagpapasya ay umiral mula pa noong nakalipas na panahon. Nang manalo ang Aaron ko sa Chongyang,
napagdesisyonan na ang kampyon ng Wuji Summit, kaya sa kanilang paningin, ang championship game na ito ay isang proseso lamang. Hindi ko alam kung may mga taong apocalypse na naruroon. Sa lakas ng Aaron, tiyak na mapapahalagahan sila ng mga taong apocalypse. Natatakot ako na siya ang pinaka-qualified na sumali sa apocalypse nitong mga nakaraang taon. Kung hindi niya ito magagawa, natatakot ako na walang makakagawa nito sa Yanjing Martial Arts Circle. Ang ilan sa mga mas makaranasang tao sa martial arts at Taoism ay nagsimulang tumingin sa paligid. Bagamat alam nilang hindi nila nakikita ang pagkakaiba ng apocalypse sa ordinaryong tao, hindi nila napigilan ang pagnanais na sumilip. Si Yuan Hai ay nagtatago sa sulok ng karamihan, nakatingin sa Aaron na may matinding konsentrasyon. Para sa kanya, ang kanyang huling karanasan sa pamilya Yang ay naging anino sa kanyang puso. Hindi niya akalain na magkakaroon ng malakas na tao sa Yanjing, at sumali rin siya sa Wuji Summit Competition. Sa prinsipyo, ang apocalypse ay hindi kailanman makikialam sa secular na mga gawain, kaya halos imposible para sa apocalypse na lumahok sa Wuji Summit. Gayunpaman, dahil masyadong mataas ang posisyon ng Aaron, hindi kwalipikado si Yuan Hai na pabulaanan ang bagay na ito. Maaari lamang niyang hulaan na ito ay maaaring isang uri ng aksyon ng apocalypse na may mataas na antas. Kung ano ang gusto nila, walang ideya si Yuan Hai. Ngunit ang isang bagay na alam niya ay kapag iniulat ni Aaron ang kanyang masamang pag-uugali kay Yilaw o kay Ching Feng sa 4 na tarangkahan at 3 bulwagan, siya ay matatapos. Ang pinaka-maaasahan na wakas ay ang siya ay mapatalsik mula sa Changqi. Kung mas miserable siya, mamamatay siya. Sa mga araw na ito, nanginginig si Yuan Hai, umaasang makakahanap ng pagkakataon na makiusap kay Aaron, umaasa na makakatulong siya na itago ang bagay na ito. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na magkita, kaya walang pakialam si Yuan Hai sa magiging resulta ng laro, gusto ko lang makilala si Aaron mag-isa sa lalong madaling panahon. Sa Challenge Arena, bagamat pidgel na pidgel ang Aaron sa kanyang lakas at bilis, ang kabilang panig ay tila nalulula pa rin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian, habang ang kabilang panig ay isang ordinaryong martial arts practitioner lamang. Ang malaking agwat sa lakas ay magiging napakalinaw kapag ang Aaron ay sadyang huminto. Sa pagtingin sa isa't isa paglabas ng noo ng malamig na pawis, Aaron liwanag ay nagsabi, dahil hindi makatayo, ang dulo ng laro. Nang marinig ito, hindi nakaramdam ng galit ang kabilang panig. Sa kabaligtaran, gumaan ang pakiramdam niya dahil masyado siyang na-pressure kapag kaharap ang Aaron. Gusto niyang tapusin ang laro sa lalong madaling panahon. It's the greatest honor of my life to be your opponent. Walang kahit katiting na pagkukunwari ng kahulugan, dahil ang posisyon ni Aaron sa martial arts at Taoism world, supremo na, hindi lahat ay kwalipikadong maging kanyang kalaban. Aaron ngiti, ang figure ay biglang nawala sa harap ng lalaki, ngunit sa isang kisap mata, siya ay lumitaw sa likod ng kalaban. Ang eksenang ito, lahat ng mga taong naruroon, walang nakakakita, para sa kanila, ang Aaron ay tila nawawala sa hangin, at pagkatapos ay lumitaw sa likod ng lalaki. Ang bilis naman, mas mabilis pa ba sa mata? Kahit ang mata ay hindi makuha, itong Aaron ay masyadong malakas. Natatakot ako na ang kanyang lakas ay malayo sa ating imahinasyon. Habang ang karamihan ay sinusuri ang bilis ng Aaron sa pagkamangha, hinawakan ni Aaron ang kanyang kwelyo mula sa kanyang likuran at inihagis ito ng malakas. Ang lalaki ay pumailan lang sa hangin at lumipad palabas ng challenge arena. Ang ganitong uri ng sitwasyon, ay hindi hahayaan siyang magdusa ng masyadong malubhang pinsala, sa karamihan ay magiging sanhi ng ilang sakit kapag landing. Simula noon, Aaron na tao na lang ang naiwan sa challenge arena. Maaari mong isipin kung sino ang kampyon. Nalilito pa rin ang referee. Hindi niya akalain na tatapusin ng Aaron ang laro sa ganitong paraan. Isa pa, ang flash action na kanina lang ay talagang ikinabigla ng kanyang puso. Tulad ng karamihan sa mga tao sa eksena, ang referee ay may pagdududa sa kanyang puso. Paano niya nagawa? Paano makakalusot ang speed limit ng isang tao sa nakikita ng mata? Referee, tanga ka ba? Hindi ka pa nagde-decide ng end of the game. Anong ginagawa mo para maantala ang oras natin? Magmadali upang husgahan ang kampyon ng Aaron. Nakita ng mga babaeng tagahanga na ang referee ay hindi gumagalaw,
nagsimulang umungol upang ipahayag ang kawalang kasiyahan sa referee, dahil hindi sila makapaghintay na makita ang Aaron na nanalo sa Championship Cup. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay nakabawi ang referee, nagmadaling pumunta sa challenge arena at itinaas ang kanang kamay ni Aaron. Pumutok ang venue bilang climax ng isang sigawan, ang mga babaeng fans na mga baliw na hiyawan, isa-isang parang nawalan ng malay, champion, 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 idol, champion. Ang Aaron ay walang pakiramdam para sa tasa. Ito ay walang halaga at napakalaki. Ayaw niyang iuwi ito. Para naman sa mga babaeng tagahanga, ang Aaron ay may pakiramdam na gusto niyang makatakas mula sa eksena sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung haharangan siya ng mga ito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari ng tahimik si Han Tianyang, at ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi makontrol ang pag-apo para sa kanya. Ang Aaron ay nakakakuha na ngayon ng pinakamalaking karangalan sa kasaysayan ng pamilyang Han, at mas malinaw niyang alam na sa Aaron, ang pamilyang Han ay magiging mas maningning sa hinaharap. Higit pa rito, ang Aaron ay ganap na kwalipikadong maging benchmark ng isang panahon, na hindi pa nanggahasan ni Han Tianyang, mangarap ng, mabuti, mabuti, mabuti iyon, si Han Tianyang ay labis na nasasabik at pumalakpak ng kanyang mga kamay. Kahit na laging kalmado si Yan Jun sa kasalukuyan ay may mga gumagalaw din. Ang kampyon ng Wuji Summit ay wala sa paningin ni Yan Jun, ngunit alam niya na ang Aaron ay nakagawa ng mga ganitong tagumpay ngayon. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng higit pang mga kapansin-pansing sandali. Dito nasasabik si Yan Jun. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!